Dalawang chiffon cakes tayo for today's video mga kasing bakes. Kamusta kayo? So, ayun na nga mga kasing bakes, no? Chiffon cake po tayo for today's video. And kaya chiffon po ito kasi ito yung medyo mura sa akin ngayon na cake. And dito, nauna kong i-prepare is yung vanilla chiffon na order sa akin. Hindi ko na matandahan kung may 17 ito. Pero ito ay vanilla chiffon cake. And syempre with caramel filling. Yun. Dulce de leche po na ginagawa natin homemade. Since nagtaas sobra yung kokwa natin, ay ito yung mga nai-offer ko talaga chiffon cake na ibang flavor. So, itong second cake natin is mocha flavor na chiffon and with chocolate mousse filling. So, yes, nasarapan naman yung mga client natin and syempre quality pa rin naman. Pero nagtaas din ako ng konti dito since hindi lang yung cocoa na ingredients yung nagtaas sa ngayon. So, ayun, and ang gamit natin ay still ACC whipping cream pa rin po ng Achievers, no? And yun nga, puro chiffon cake tayo ngayon kasi bukod sa mura, quality din naman. And hindi naman ako nagbago ng aking recipe or yung mga ginagamit kong ingredients. Kaya mabenta din sa akin tong mga chiffon cake. And wala naman talaga akong masabi. Ba't ba ako nag-voice over? At itong mga cake na to is ni-resell ng aking reseller, naka-churchmate namin, si Miss Rovelyn. So, yon. At pag siya yung reseller ko, talagang maayos lahat ng transaction, pag-uusap, yung design, lahat maayos. Yon. So, sa lahat po ng gustong mag-resell ng aking cake, you can PM me, no, dito sa mga taga Mendez. And syempre, ang masusunod ng terms and condition is ako, hindi yung customer, hindi din yung reseller. No? Kasi meron akong na nakita na post na talagang pinagkaguluhan ng ating mga baker na yun nga, siya yung nasusunod, pati sa down payment, yung reseller. And hindi ko rin naman masabi bakit may mga baker na parang wala nang darating na ibang customer, no? Kasi pagdating talaga sa pagde-decorate ng cake, hindi lang naman yung raw materials, yung ingredients, yung binabayaran sa atin, kundi yung skills, yung pagod, yung time na kinukonsume habang ginagawa ang isang cake is dapat bayad din. Siyempre sa mga beginners, hindi pa nila mararamdaman or hindi pa rin nila na malalaman kung paano yung tamang costing pagdating sa mga ganitong customized cakes. Pero yun nga, medyo nalungkot kami dahil marami ding bakers talaga na parang grab na nila kahit na medyo lugi. Kasi yung post na yun, di ko matandaan yung name. Pero siya yung nagdesisyon na ganito lang yung down payment, ganyan. And 3 sets ng cakes yon. So, kung halimbawa ang down payment is 300, tapos yung price ng 2-tier cake is nasa 2.8 pataas, sa 300 mo icing pa lang 'yon, paano mo magagawa yung the whole cake? So, ibig sabihin dapat si baker mamuhunan, 'no? And hindi naman pupuwede 'yon na si reseller yung masusunod. Kaya dapat kayong mga, kasing bakes, yung mga ka-co-bakers ko diyan, maging matalino tayo sa pag-re-reseller, 'no? Kasi naka-encounter din ako na, sobrang taas nung binigay nila. Although hindi naman talaga hindi na talaga ako dapat makialam pa, pero kaya palang
gano'n na ibigay yung cake na gagawin ko. Binigay ko siya ng 1 tier cake, parang 7 by 4, 7 by 5, and simple lang naman, artificial flower since ito'y wedding cake. Binigay ko siya ng 1.5. So, ang nangyari pagdating doon sa, service na yon, yung catering kasi siya, dating doon nalaman ko na binenta si cake ng 3,000. So, puwede pala yun na ibenta sa gano'ng halaga yung cake ko. So, ayun, napaisip ako, and 'wag niyo ng pansinin yung tuta sa paligid ko kasi talagang maingay yung aking aso ng kapatid ko. Ayun, madami din akong realization talaga kasi sobrang napaisip din talaga ako, and sa tulong din ng mga kapwa baker ko sa iba't ibang lugar na nami-meet ko sa mga demos, ayan, ay natuto din ako 'no na, ibigay sa tamang presyo yung cake na ginagawa natin 'no. So yun, and happy kasi ayun na may natutunan na naman sa kapwa baker, and yun lang, medyo naano lang ako dun sa reseller na marunong pa sa gumagawa ng cake. So yun lang mga kasing bakes talaga, wala akong masyadong tsismis kasi 'di naman talaga tayo natural na tsismosa. Wala, yun lang, na-ano lang ako, natawa lang. Tapos may mga nag-comment na rin dun sa post na yon na talagang kilalang vlogger na baker or chef na gano'n na nga daw. So ito yung mga final outcome. So yun, mapaalala lang yun mga kasing bakes sa mga kapwa ko baker, yun. And please follow, share my video. Salamat pa kasing bakes.